Sa mga pagpalang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na ho sa ating Panginoon, at tayo po ay mag-uumpisa na sa gawaing itinalaga ho sa atin ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, Lord, hallelujah, Jesus, Lord, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kataas-taas ang Diyos na may gawa ng lahat, Panginoon. Dakila kayo, Panginoon, hallelujah, Jesus, Lord. Kayo tapat sa amin, Panginoon. Kayo po'y hindi nagbabago, hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Hindi ho nababago ang inyong mga pangako sa amin, Lord. Salamat ho sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyayang patuloy niyong ibinubuhos sa lahat, Panginoon. Patawarin niyo ho kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming linisin, Panginoon, sa aming mga karumihan, Panginoon, nang kami maging karapat dapat na humarap sa inyo, Panginoon. Patuloy ho kami nagpapasalamat sa katagumpayan ng mga gawain sa buong maghapon, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming samahan ngayon sa aming pagde-devotion, Panginoon. Patuloy ho kayong kumilos sa amin. Kayo po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang magpahayag ng mga mensaheng nagmumula sa inyo. Mensaheng nagtataglay ng kalakasan, katalinuhan, karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na babaunin namin sa pang-araw-araw namin ginagawa, na magiging sandata rin ho namin ito para alam namin kung ano po ang gagawin namin kung may dumating mga pagsubok sa patuloy naming paghahanda sa inyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Makapangyarihan sa lahat, Lord. Patuloy ho kayong kumilos sa amin, Lord. Patuloy kayong maging daluyan ng lahat po ng mga pagpapala, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, dito na ho tayo sa Exodus chapter 36. At dito po yung continuation ng mga patungkol nga ho dun sa mga manggagawa ng toldang sambahan at yung sa pagpapatayo ng toldang sambahan. At purihin po ang Lord. At ngayon po, inaanyayahan ko po muna si Sis Ira para pangunahan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Sige po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo't higit po ay sa ating Panginoon. Sa akin po ay sa Exodus chapter 36 verse 1. Sabi po dito, si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Yan po, salamat po sa salita po ng Panginoon. Nung nakaraan po, nabanggit na rin dito si Bezalel na isa doon sa pinagkalooban ng karunungan ng Panginoon para magawa niya yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. At salamat po sa Panginoon. Amen. Ito po yun, sa Exodus 31:3 po yun matatagpuan na sabi doon, pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Si Bezalel po yun, na inutusan ng Panginoon. At dito nga po, kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, alam din niya sa sarili niya yung mga bagay na hindi niya kaya, pero nagawa niya dahil pinuspos siya ng banal na espiritu na nagmumula sa Panginoon. At kung isipin po natin, madami tayong mga bagay na ginagawa. Maging sila noon, maging tayo ngayon, ay may iba't ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Ano po, mayroong mga gawaing madali lang, yung kayang-kaya mo lang, yung sanay na sanay ka na. Meron din namang mga bagay na ang hirap gawin, ang hirap simulan, bago sa atin, para bang hindi natin kaya. Di ba po, minsan nga nasasabi pa natin, ang hirap naman, bakit sa akin pa ito binigay, kaya ko ba to? Di ba po, same thing sa buhay ni Bezalel at ni Aholiab, na kung sarili natin yung titingnan natin, hindi rin talaga natin kayang magawa yung mga bagay, yung maraming bagay sa mundong ito. Pero ang Panginoon kasi yung pumuspos kay Bezalel, yung patuloy na nagkaloob, sabi doon, pinuspos siya ng espiritu. At sabi pa dito sa Exodus 31:6, ano naman yung ibinigay ng Panginoon? Sabi doon, binigyan siya ng kaalaman at kakayahan na magawa ang lahat ng kailangan. Sabi doon,
At lagi po nating tandaan, maraming bagay yung hindi natin kaya dahil limitado lang tayo bilang tao. Pero tandaan po natin, kaya kasi ng Diyos na nagsusustain sa atin. Sabi nga po sa aklat ng Awit chapter 55, verse 22, sabi dun, kung meron tayong mga alalahanin, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Na po hindi tayo hahayaan ng Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Lord, lalo na kung tayo ay namumuhay at lumalakad sa kanyang katwiran. Kaya nga sabi doon, cast your burden. Diba pag sinabi nating burden, yung mga pasanin, sabi doon, ay ilagak natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos yung magsusustain ng lahat ng pangangailangan natin, na ang Panginoon nga yung nag-sustain at nagpahiram ng buhay na meron tayo ngayon. Ano pa po kaya yung mga kailangan natin? Di ba ang Panginoon din, kung sa Panginoon natin hindi aasa. Kaya nga po, palagi nating tandaan, tayo ay mananagumpay sapagkat anak tayo ng Diyos na mananagumpay at ang Panginoong Jesus yun. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po yung pinakamataas na papuri. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At napakalagang paalaala ho sa atin yan sa mga pagkakataon na ganun na tayo ay nahihirapan, ganun na kailangan ho nating iba to lahat ho ng ating mga pasanin sa kung hindi natin kaya, iba to natin sa Panginoon lahat yun. Na cast nga ibig sabihin, talagang wala ho tayong ititira na ibibigay ho natin, ipagkakatiwala ho natin ng buong buo sa ating Panginoon. Yung lahat ho ng ating yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi natin kaya, at yun yung pagkakataon na kikilos ang Panginoon. Kagaya nga ho nung sa pagkakataon na meron pong isang lingkod ng Panginoon na nagkaroon ho ng cancer, at talagang humantong sila. Ginawa na ho nila ang lahat, na nagpagamot po sila, at ang laki ho nung nagastos sila, halos milyon na, at ayun, sa bandang huli, nung hindi na nila talaga kaya, ay ang ginawa ho ay talagang ibinato na lang, ipinagkatiwala na lang nila yung kanilang buhay sa Panginoon, na talagang talagang sinabi po nila na sige po Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Kung talagang oras na namin na talagang kukunin niyo na kami, ay handa na po kami, Panginoon. Ganun. At yun, nung mga oras na yun, kung kailan po gano'n na nagawa ng isuko ng isang tao ang kanyang buong buhay sa Panginoon, ay doon pa lamang po makakakilos ang Panginoon. At yun, dahil po doon, nagawa po nilang isuko ang buhay nila sa Panginoon, ang buong buhay, pagkatiwala ang lahat sa Panginoon, ay yun po yung pagkakataon na pinagaling siya ng lubusan ng Panginoon, na naging cancer free ho siya, at patuloy hong naglilingkod bilang isang pastor na gano'n, na nangangaral at tumutulong po sa mga ministry. At purihin po ang Lord, at napakalaking patotoo ho nun, na sa pangaho sa lahat naman po ng bagay ay mahirap sa umpisa, na wala hong madali, na kailangan lang ho talaga nating magsumikap at tiisin lahat ng hirap, at talagang sa umpisa lang mahirap, at pagka ho nasanay na tayo ay ayan, magtutuloy-tuloy na ho hanggang sa kasanayan na natin yung ginagawa, at hanggang sa maibigan na rin natin yung ginagawa natin, yung halimbawa itong paglilingkod natin sa Panginoon, yung ating patuloy na pag-aaral ng salita. Nung una naman talagang mahirap, talagang wala hong madali sa umpisa, at lahat ho nung nagagawa natin ay dahil lamang po yun sa Panginoon, kaya wala ho tayong may pagmamalaki. At purihin po ang Lord ulit sa kanyang kapahayagan sa atin. At ang susunod naman pong magbabahagi ay si Sis Biena. Sige po, mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo tigit po sa ating Panginoon. Ngayon po ay unahin ko po mga 35. Tinanong ko si Danilo siya. Nagtanong po kasi ako kay ate ay kung 35 tayo, 35 daw. 36 pala, no? Sige po, salamat po sa Panginoon. At ang napag-aralan ko po kasi kanina ay 30 tayo. Sige po.
Ang naano ko po sa 35, sa chapter 35, verse 21. Ang sabi po dito, lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, Amen. ang mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pare. At purihin po ang pagkabasa na po ng banal na salita po ng ating Panginoon. At ito po ay isang bagay ay ang mas pinaunawa po sa akin ng Panginoon. Na kung dito po sa chapter 35, nandun yung paghahandog nila sa Panginoon. Amen. Nandun na nagbibigay sila sa gawain ng Panginoon at sa ating pong buhay bilang lingkod ng Panginoon. Ay pinaunawa po sa akin dito na tayo bilang lingkod ng Panginoon talagang nandun na may kanya-kanya tayong gampanin, may kanya-kanya tayong inatas ang Panginoon. At dahil dito, ang bagay na pinaunawa po sa akin ng Panginoon ay maging daluyan tayo ng maging daluyan po tayo ng mga biyaya na mula sa Panginoon na yung tumulong tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi lagi po natin tandaan, ang gawain ng Panginoon ay maraming kailangan. Diba po, sabi nga po natin ng mga previous na pag-aaral natin na may itinalaga ang Panginoon na tutulong sa bawat isa sa atin. May instrumento na gagamitin ng Panginoon. Kaya naman po, maging daluyan tayo ng pagpapala para latigid po sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi dito po sa chapter 35, talagang nandun na naghandog yung mga Israelita po para magawa yung toldang tipanan. At dito po sa chapter 36, series po ito ng chapter 35, binangsa ko lang po ngayon habang nag-share po si Ate Ivy. Dito po sa verse 4, sabi po dito, kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ang binigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. At alam niyo po, purihin po ang pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Dito po ay pinapakita talaga yung pagmamahal ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon. Kasi dito grabe yung katangian po na pinamalas ng mga Israelita dito. Na kahit, di ba po, nandun na grabe yung pagbibigay nila sa gawain ng Panginoon. Grabe nila ibigay o grabe sila maghandog para sa gawain ng Panginoon. At kasi sabi din po dito sa chapter 6, kaya't inutusan ni Moises na huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gawaing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Sabi po sa verse 7, gayon man, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. At purihin po ang Panginoon kasi talagang, di ba po, kahit sa atin pong buhay bilang lingkod ng Panginoon, di ba minsan akala natin maunti, pero pag napapansin po natin na yung akala natin hindi kasya, yung akala natin hindi sobra, pero akala natin hindi sapat, pero nandun na may doubt agad tayo na meron na agad tayo naiisip na kulang, na hindi sobra, na baka makapos o magkulang. Pero alam niyo po, lagi natin tandaan na minsan sa akala natin na kulang, nandun na sobra pa rin yung binibigay sa atin ng Panginoon. At dito sabi din dito, gayon man, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. Minsan maiisip ng tao na kulang, pero alam niyo po, ang Panginoon ay gumagawa po ng paraan. Ang Diyos ay alam po yung mga pangangailangan natin. Minarinig nga po ako na nag-preach na minsan hindi binibigay ng Panginoon yung mga pangangailangan, ay hindi binibigay ng Panginoon yung gusto natin. Pero alam ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung bawat pangangailangan po natin. At alam niyo, pinamalas po dito ng mga Israelita yung katangian na ganito, na talagang grabe sila ka-devoted magbigay sa gawain ng Panginoon. At ganoon din tayo dapat bilang lingkod ng Panginoon ngayon, na huwag tayong mag-atubili na magbigay sa gawain ng Panginoon. Tumulong tayo kasi may kasabi nga po ng mga previous, may kanya-kanya tayong gampanin sa Panginoon. At dito,
kung ano yung kaya nating ibigay sa Panginoon, kung ano yung lalo't higit sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po nun sa gawain ng Panginoon, lalo't higit sa mga gawain na gagawin, sa mga, di ba po marami tayong gawain na lalo po ngayon, maraming gawain na magaganap. Kaya naman po, naisin natin at ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng puso na handang magbigay sa Panginoon. At sabi nga po dun sa, di ba po, sabi nga kung noon talaga, talagang nandun yung kautusan na talagang 10% magbibigay sa Panginoon. 10% kailangan ka magbigay sa Panginoon. At ngayon, nasa biyaya na tayo. Ang nais ng Panginoon ay, di ba sabi ngayon, dahil nasa biyaya na tayo, ay nandun na kung ano yung kaya mong ibigay na, di ba po, hindi na naman ngayon inaano sa mga simbahan, sa iba-ibang simbahan, yung 10%. Pero kung ano yung pagbibigay ay kailangan talaga ay bukal sa puso. Amen. At di ba po, kung ating pong mapapansin, kung ating makikita o mapapansin po, na minsan nagiging mali yung interpretation na sabi kung ano yung bukal sa puso. Di ba po, kung isa kang anak ng Diyos, kung isa kang lingkod ng Panginoon, di ba po, hindi ka naman magbibigay sa Panginoon ng kulang, ng maikli, lalo tigit kung meron ka namang maitutulong sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At yun po yung pinaunawa sa akin ng Panginoon, na magkaroon tayo ng puso sa mga gawain ng Panginoon at magkaroon tayo ng puso na maghandog para sa gawain po ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos, yung pinakamataas sa papuri. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. Ayun nga po, napakahalaga rin po nung mensaheng iyon para sa ating lahat, na talagang lahat po tayo ay merong part sa ating church, sa ating mga kamanggagawa, sa lahat po ng ating mga kapatiran. Meron ho tayong part kasi tayo po ay kabilang sa iisang katawan at ang ulo natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At basahin ho natin yung sa Roma chapter 12 verse 4 to 10. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganon din tayong may mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. At ayun nga po, dahil po meron ho tayong iba't ibang kakayanan na ipinagkaloob ho sa atin ng Panginoon, at nararapat lang ho tayo na magbigay ayon sa makakaya natin, sa kaya nating ipagkaloob at kaya nating itulong sa ating church. At yung iba nga po ay pinagkalooban ng kakayanan para magpahayag ng salita ng Diyos, kaya kailangan magpahayag tayo ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. At yung iba naman ay may kakayahang maglingkod sa ating kapwa, ay kailangan nating maglingkod ng buong puso. At ang iba naman ay may kakayahang magturo, ay kailangan nating magturo ng may katapatan. At kung makapagpayo, magturo tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yung iba naman ay may kakayahang magbigay tayo ng maluwag sa ating kalooban, na masaya, na nagagalak tayo dahil nakakapatulong tayo sa ating kapwa. At yun nga, at kung binigyan tayo ng kakayanan para mamuno, ay mamuno tayo ng buong sikap at ng may buong katapatan din. At kung iba naman ay pinagkalooban ng pagtulong sa nangangailangan, ay tumulong tayo ng may kagalakan at taos sa puso. At ayun nga po, at yung akin pong ibabahagi ay kagaya po nung kay Sis Biena, yung sa verse 4 hanggang 7, at pati na rin po yung 8. At nung sa una, yung 4 to 7 po muna tayo. At kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda
at nagsabi, sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing inuutos ng Panginoon na gawin. Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. Huwag na kayong maghandog para sa pagtatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. At purihin po ang Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Isa ho itong paalala sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon na kung may pagkakataon ho talaga na talagang sobra-sobra na ho yung natatanggap natin sa ating kapwa na biyaya, na tulong, ay wag ho nating samantalahin na gano'n, na kung talagang gano'n ay minsan kailangan na rin nating minsan tumanggi, kasi talagang higit na yon sa kinakailangan natin, na mas marami pa pong nangangailangan ng tulong na nagmumula sa kanila, na gano'n nga po, na napakahalaga po nung bagay na yon, kasi yung iba talagang nasisilaw sa lahat ho ng mga tulong na pinagkakaloob ng kapatiran, at hanggang sa humantong na yung kapatirang nagbibigay ay parang gano'n, na maramdaman nila na parang sila ay pinagsasamantalahan. Na ayun, maging paalala ho sa atin yun bilang mga lingkod ng Panginoon, na wag nating samantalahin yung mga tulong na ibinibigay sa atin, at kung may pagkakataon na sila ay mapilit na magbigay, ay tayo na po ang gumawa ng paraan na sa iba ho natin ibigay, na ibahagi yung mga sobra-sobrang kaloob na ibinibigay sa atin. Kagaya nga ho sa mga gawain na ganun, na kung sobra-sobra ho yung maibigay sa ating tulong, ay ibahagi natin sa kapatiran natin para lahat po ay makinabang. At ang isa pa na nga po dito, yung isa pong paalala sa atin din, na ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay yun lang po yung unang part na yun, na ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa sa toldang sambahan. Isa pong paalala ho sa atin ito, na tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan gawin ho natin yung the best ng ating way ng paglilingkod. Yung hindi po yung way na naayon sa ating sariling kaisipan, yun po yung pamamaraan na nagmumula sa ating Panginoon. Lagi tayong sumangguni sa Panginoon kung ano po ba yung karapat-dapat na paglilingkod na nararapat niyang tanggapin, na hindi pwede yung pwede na yan, ganyan na lang, okay na yan, na ganun. Hindi, dapat po yung the best lagi yung ating gagawin na way na paglilingkod sa ating Panginoon. Kung tayo magtatrabaho para sa ating church, na ganun, na may mga pagkakataon na ganyan, na may pagkakataon na makita natin, okay na tong nagawa ko, pero minsan mangungusap ang Lord sa atin, hindi, mayroon pang mas mahusay na gawin diyan, at ayun ang gawin mo. At ayun, at napakahalaga rin po talaga na maging sensitibo ho tayo sa pangungusap ho sa atin ng banal na Espiritu, para lagi ho tayong guided sa araw-araw. At purihin po ang Lord sa napakagandang mensahe ho sa ating lahat, na lahat po talaga ay kailangan ho nating pahalagahan at itanim sa ating puso't isipan. At salamat po, at ako'y nais din pong magbalik ng papuri sa Panginoon sa katagumpayan ho ng lahat ng gawain na sa buong maghapon, kasi nga po kaninang umaga ay nagpractice po sa pag-awit, sa pagbaback up, sa pagsusong lead, na nung iba ang song leader po ayun nga po, sa pagsusong lead, tapos meron din pong mga sumayaw ng mga nagtatamburin. At ayun, hindi ko na po siya natapos kasi po meron pa pong Bible study sa
sa Mayagay, Sampaloc, tsaka po dun sa Balikatan, Sampaloc. At inuna po natin yung napakabuti po ng Lord kasi talagang nariyan po lagi yung talagang nariyan ho lagi yung wisdom na patuloy niyang binibigay sa atin, na talagang siya ang nagga-guide sa atin kung ano po ang dapat nating unahin, na kasi nga po kanina nung papunta na po tayo sa Mayagay, doon po kila Nanay Shoni na ganun nga, na bigla pong tumawag yung kapatiran natin ho sa Balikatan, na talagang naglolong din po sa na makakasama, na makakausap din, kasi ang ang plano ay hindi na ho sila dadaanan, kasi nadaanan na ho sila ni Pastor nung Tuesday po yata yun. Tuesday na sila, na-share na po sila ng Word of God, at nabisita na rin nila Pastor EJ. At ayun po, at napakabuti po ng Lord na ang Panginoon po ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng wisdom, na at kasi po dahil nga po yun na talagang nangangailangan po yung mag-asawang may sakit, na gano'n, na tayo po ay inutusan po, tayo nagmungkahi po si Pastor na unahin ko daw po sila, pero may pangungusap po ang Lord na kailangan ko pong unahin yung sa Mayagay, kasi nga po talagang yun lamang po yung yung pinakang akmang oras para sa kanila, na dapat talaga ang gawain po sa Mayagay ay simula 11 AM hanggang 1 PM. Talagang gano'n, na kasi po pagka doon talagang ang haba pa ng hintayan, gano'n, kasi syempre mga kabataan po yung naandun, pagka Biyernes sinasamantala kasi bukas walang pasok, mga nagpupuyat na gano'n, talagang yun tinatanghali na gumising, kaya ayun po yung swak na oras sa kanila. At purihin po ang Lord, at dahil po doon talagang napatunayan natin na sa bandang bago po natin na pasadahan yun, ayun nga po, nangyari nga po. So na po ang haba po ng hintayan, at umabot po ako ng hanggang 3:00 doon ng hapon. So late na po akong dumating po doon sa Mayagay, at ako po'y humingi ng paumanhin doon sa mag-asawang may sakit. Pasensya na po kung ngayon lang po ako dumating. At ayun, naunawaan naman po, at purihin po ang Lord kasi talagang napakabuti po ng Lord, kasi talagang pinag-adya niya na ihuli ko po silang puntahan para po maibigay ko sa kanila yung buong oras ko, para may alay ko po sa kanila, para mapaglingkuran sila. At kasi ayun nga po, naramdaman ko rin ho na talagang nangangailangan din sila ng tulong sa dun nga po sa kanilang beddings, at para ganun nga po, at sa wisdom na binigay ho sa atin Lord, na nakabalik po tayo muna sa mahabang sapa para kumuha po ng pamalit na damit. At ayun po, at pagdating ko po doon, may handa po akong pamalit na damit. Pawisan man po ako, ayun po, makakauwi po ako ng maayos pa rin yung pakiramdam, kasi meron pong maginhawa po, kasi meron po tayong shirt na gano'n. Tapos paalis na po sana ako doon, ay dumating po yung dalawa pa pong lingkod ng Panginoon na bumibisita rin ho sa kanila. At naging pagkakataon din ho yun para maka-fellowship ko ho sila ng matagal-tagal pa. At kaya nga po, ako po humihingi rin ho ng paumanhin sa inyo, na tayo po talagang late na rin po nakapag-umpisa, na dapat po talaga kahit mga 8:30 or 9. Pero ayun, kasi kanina po 9 na po ako nakarating dito sa church. At ayun nga po, si Kuya Terdy po ay na gusto uling tumabi at nagpatayo pa po ng tent. At purihin po ang Lord, dahil po sa katapatan niya sa ating buhay, sa patuloy niyang pagsama, at sa patuloy niyang pangungusap sa atin. Ayun, talagang pinatunayan ho na talagang kalooban ng Panginoon yung mga nangyari kanina, dahil ayun, ang dami ko rin pong natutunan dun po sa dalawang lingkod ng Panginoon na bumisita roon, na marami hong kapahayagan ng Panginoon sa atin. At magpurihin po ang Lord, at
naging pagkakataon din ho yun para makuha rin din po yung contact nila para ayun na minsan mabisibisita, kung may pagkakataon daw ho ay bibisitahin daw tayo dito sa Bugarin kasi malapit lang naman ho sila, doon lang sila sa Pililya, malapit po doon sa Tanay na ganun. At nakausap ko po si Pastor EJ kanina, sige pagka kontakin mo at tayo minsan ang dadalaw sa kanila. At purihin ho ang Lord at kasi po talagang ganun nga po at hindi rin ho biro yung pagkakatawag ho sa kanila ng Panginoon kasi talagang ang pinupuntahan nila yung mga delikadong lugar sa Mindanao, yung sa Cotabato, talagang minsan dumaraan sila sa gitna ng dalawang kampo na naggegera at sila yung kinakasangkapan ng Panginoon para patigilin yung dalawang naggegerang iyon. At purihin ho ang Lord at nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba at pasasalamat. At baka po meron pa pong gustong magbalik ng papuri sa ating Panginoon. Sige po, at ngayon po dito na po nagtatapos ang gawain itinalaga ho sa atin ng Panginoon at inaanyahan ko po si Sis Biena para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Hallelujah. Sige po, tayo po kayo manalangin. Tayo po pumikit at damin natin yung presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi bumibigo sa iyong mga pangako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, at kalakasan na patuloy naming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, hiling at dalangin namin, Panginoon, na itong buhay na hiram namin sa iyo, Panginoon, patuloy naming maialay sa iyo, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na palagi namin panindigan, Panginoon, at matayuan yung pananampalataya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang sumunod sa iyo, Panginoon. Puso na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy mo binibigay sa bawat isa, Panginoon. Pagin sa design ng aming mga puso, Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, sa mga narinig namin, sa mga aral namin nabasa, Panginoon. Ito'y patuloy na aming magamit, Panginoon, sa ikatatatag, Panginoon, at ikalalago ng pananampalataya namin sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming nagtatagumpay, Panginoon. Patuloy kami magtatagumpay na dahil sa tulong mo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagtulog, kayong patuloy, Panginoon, na magbigay ng Panginoon ng kapayapaan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, mga panaginip na makalangit, Panginoon, at ikaw ang patuloy na magpaunawa nito. Panginoon, sa araw ng bukas, dinadalangin namin, Panginoon, sa iyong gawain, sa lahat ng tatayo, Panginoon. Ikaw yung patuloy, Panginoon, na manahan sa amin, Panginoon. Ikaw yung patuloy na kumilos, Panginoon. Lagi ka namin inaayayahan, Panginoon. Dahil walang saysay, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, kung wala yung pagsama mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa iyo po yung pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless po. At meron lang pong paalaala na kung meron pong pagkakataon na meron pong makapagturo sa ating ibang lingkod ng Panginoon ng mga doktrina o mga katuruan, ay kailangan din ho talaga nating wag ho tayo maging panaya, na kailangan ho nating maging mapagbantay din, na lagi tayong gayahin ho natin ang mga Bereans na talagang nagsasaliksik kung yun ba ay mula sa Panginoon. At kailangan din nating magtanong sa ating mga kapastoran kung tama po ba yung at yun po naman ay maja-justify kung yun po ay naayon sa kasulatan sa ating Biblia, Panginoon. Purihin po ang Lord sa patuloy niya hong pangungusap sa atin. At maaari na ho tayo magpahinga para bukas po ay Sunday service. Purihin ho ang Lord. Good night po. God bless po. God bless po.